How honey was made. Alright, what's up kuy? So kini nga video para ni sa mga nangutana og nagwonder kung giunsa pagbuhat ang honey. Katong natural honey katong wala siya gi-melt pinaagi sa katungguan sugar. So, ngin-ani ang natural nga pag-process ana sa honey. So kanang mga honeybee naa na siya duha ka antenna sa iyang ulo. So ginatawag na nila og mga highly detector antenna nga 2 kilometers pa lang daan kabalo na sila kung asa dapit ang nectar. Unya kini mga honeybees mga 5 kilometers away from the hives mao na siya makalupad na sila layo ka ng 5 kilometers pero makabalik pa na sila silang balay kung asa sila madto. So natay mga foraging bee ko kini inyong nakita mo na siya foraging bee nato. Kabalo na siya o ang iyang function na or purpose niya o rason siya nga nung naa siya diha ay nag-collect na siya og katong sugary substance sa water nga ginatawag nato og nectar. Alright, so kining foraging bee nagabisita ni mga bees or honeybees sa mga thousand of flowers every day para lang mo-collect anang nectar. Unya kanang nectar ginabutang na nila sa ilang honey stomach. Kay duha ka bukang stomach sa honeybee na sila food stomach which is ang ilang pagkaon dito adin kining honey stomach food nga kining nectar ilang kuhaon niya ilang i-deposit dito ang ilang nakuha nga sugary substance from the flower which is nectar. So mo na no para daghan og honey atong makuha kan atong mga beehives diha dibutang nato na sa dulit kayo sa field nga sunflower fields. Pag humana na humanay kuha sa nectar mubalik na sila sa ilang hive. So diri na ang magic mahitabo. So katong foraging bee, ipasa na nila sa house bees diha ang ginatawag nato from mouth to mouth or ilan nang i-spit or isuka ba na or tawag ani. Basta ipasa na to nila tong sugary substance which is nectar sa mga house bees. So every time ipasa to nila, dito pod ang process mahitabo kay every time ipasa nila na ay enzymes dito sa ilang honey stomach nga ma-add on every bee nga pagpasa nila. Alright, from 70% sa sugar substance, mudaw na gani siya og 20%, diha na nila ibutang sa hexagonal nga honeycomb diha. So ilan na nang i-deposit. Unya, kana nga time, ilan na lang gamiton ang ilang wings para i-fanning to dry up the honey kay para dili siya makontaminate sa bacteria o fungi. Alright, so pag humana na nila kung uga-uga na gani sila kanang murag sticky na gani, so mao na nang time nga ila nang i-sealed or isilyaduhan o i-cover nato nila tong honeycomb. So mao na ni siya mahitabo. So kung silyado na gani siya, goods na ilang trabaho ana. From the nectar to honey na gyud ang nahitabo ani. So mao na silyado na siya kay dried up na ang honey. Alright, so as responsible beekeeper, ang ato lang yung harbison, kato lang yung mga honey supers nga atong gibutang sa atong hives. Kay para naagi hapon sila pagkaon sa mga baby bees. Kay kining honey para magyud ni siya sa mga baby bees. Morning, nagakolek ni siya og nectar, i-process sila into honey. Kay para ni sa mga baby bees or food gyud nila. So, mao na yung nahitabo. So, kung sobra na gani kayo, parehaning butangan natong supers kay cultured man ni siya atong mga honey bee diri. So, harbison nato ng uban, uman, ipabilin po nato ng honey which is para gihapon sa ilaha kay para naa sila'y makaon sa tingtugnaw na during winter time. Alright, if you like the video, please do share. Alright, thank you so much. This is King B and see you later, beekeeper. God bless everyone. Bye.